Previously, So Love Trip Bulacan, Part Part 1. Wow, ibang level yung empanada ni Mercy, no? Pati yung kakanin at inipit. pero mas ibang level yung susunod nating kakagatin. Hala, pagkain ulit? Hindi lang pagkain, kundi experience na matitikman sa Balagtas Fiesta. Naghihintay sa atin doon ang isa sa mga malapit nating kaibigan. Meron na yata akong idea kung sino siya. Tayin mo, damhin mo ang sabay-sabay. Mahal, saan tayo ngayon? Saan pa ba mahal, kundi sa hometown ni Brother Emer, ang Balagtas. Ang sarap siguro ng feeling ni Francisco Balagtas, no? Bakit naman mahal? Biro mo, ipinangalan sa iyo yung town kung saan ka ipinanganak. May mga schools rin na name after you. May mga statue ka, mga gusali, at iba pa. Bawat kanto may kwento. Speaking of kwento, alam mo ba mahal, isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas itong San Lorenzo de Roma Parish sa Balagtas. Itinatag raw nung Agustinian missionaries ito, way back in 1596. Mahal, alam mo ba na Balagtas is composed of 9 barangays? Ang dami ah. At isa sa mga barangay na yan ay ang Barangay Boron. Siguro yung barangay ni Kuya Emer. Bingo! Sabi ko na taga Balagtas siya. At later, may fiesta sa kanila. Kaya merong pa-fiesta concert siya tonight. Ang cool naman ng Hermano Mayor. Etong ginagawa ko na to, siguro 5 years ko nang ginagawa. Siyempre, nagdaan ng pandemic, naisip ko, sobrang stress na ng mga tao dito. Magbigay naman tayo kahit papaano maigsan, bumaba, kaya di naman ma-uplift naman sila, sumaya naman. So, nag-start kami dito, una, libreng paraffol. So, nagpaparaffol tayo dito ng mga e-bike, tricycle, pangkabuhayan showcase. Ngayon, iniba ko naman kasi ngayon, crisis na naman. Sa taas ng bilihin, sa mahal ng gasolina. Naisip ko, magpa-concert naman ako para sumaya naman ang mga tiga-Balagtas at itong barangay namin. Sabi ni Kuya Emer, kapag Hermano Mayor ka, gagawa ka ng paraan para sumaya ang fiesta. Kahit sariling pera, ilalabas niya. Ayun nga, sabi ko sa'yo, pag ikaw naman ay binless, hindi lang naman dapat sa yan. Dapat isineshare mo rin talaga yan. Siguro, ginagawa lang din tayong instrumento. Kaya tayo binigyan ng ganyan ng Diyos. Dahil hindi tayo, kumbaga, puro sa sarili lang. Kaya kailangan mag-give back din talaga tayo sa mga tao. Lalo na ngayon. Matagal ko nang kilala si Brother Emer at alam ko kahit noon pa, ugali na niya na tumulong sa kapwa. At ayon kay Brother Emer, hindi naman daw sa kanya nagsimula yun. Namana lang daw niya ang pagiging matulungin sa kanyang mga magulang at sa lolo niyang doktor na kilala rin sa kabaitan. Kasi unang-una, ang lolo ko kasi is doktor dito. Si Dr. Ricardo Magbitang. Kasi bata pa ako, nung nakita ko madaming pupunta. So, minsan hindi siya nagpapabayad. Konsulta, gamot, wala siyang hinihinging bayad. Minsan nga itlog lang binabayad sa kanya eh. Kasi ganun nung araw. Minsan bidalang manok. Ngayon, ang matulungin ugaling ito ang nag-inspire kay Brother Emer para magamot ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang kababayan. Ginagamit niya ang kanyang resources para maalagaan ang kalusugan ng mga taga-Bulacan. Nabibigyan din niya ng opportunity ang kabataan sa sports at napapagaan niya ang mga problema ng mga tao kahit sandali. Ang galing! Public service runs in the family, mula sa lolo, sa parents, hanggang kay Kuya Emer. Mahal, alam mo bang si Brother Emer hindi lang nagsisilbi sa kanyang komunidad? Saan pa mahal? Eto, bata pa lang, nagsisilbi na siya sa parokya bilang sakristan. So nagsilbi rin tayo sa simbahan bilang sakristan.
I think mga 12 years old or 10 to 12 years old, gano'n. Pinalaki naman kami na talagang dapat kilala mo ang Diyos. Dahil ang Diyos naman talaga magiging sandigan mo kahit sa anong bagay. Mahirap o sa ginhawa. Mahal, ang ganda ng pakinggan ng dating sacristan si Kuya Emer nung bata, no? At ngayon, binabalik niya ang biyaya sa Panginoon. Paano? Nagpatayo siya ng bagong simbahan sa Barangay Borol. Oh wow! Full circle. From altar boy to someone building an altar for the next generation. Nalaman niya that we're planning to build a church. Kasi yung simbahan namin, existing church, ito'y maliit na for the community. Karamihan ng nagsisimba nasa labas. So, ayun, I presented to him the project and he's for that. And he is supporting us. Mula simula hanggang ngayon. Ibang klase talaga si Kuya Emer, no? By the way, mahal, sa tingin mo, bakit niya pa pinagawa ang Emer Zone? Nagpatayo siya ng isang sports and fitness complex para sa kabataan. Ah, para mailayo sila sa bisyo at magkadisiplina through sports. Tama. So ngayon, eto, nandito tayo. Meron tayong may mga gym. So mga naging advocacy ko rin, itong sports lounge. Sumusuporta ako sa mga atleta na nangangarap na maging, for example, basketball player someday, boxer. So kailangan suportahan din natin yan. Kasi nung high school ako, ang passion ko talaga sports, basketball. Ngayon, businessman na si Kuya Emer. At sinwerte siya sa pharmaceuticals. Ang sabi ko nga dati, sa umpisa, wala namang madali. Lahat napakahirap. So, ako'y namasukan ako bilang ahente ng gamot. Minsan kasi delay ang allowance. Ang nangyayari, pag wala kang allowance, wala ka rin gagastusin. Umabot sa point na sa 3 days ng pagkakatanda ko, ang natira lang sa akin, 150 pesos. Tapos, ang binili ko noon para mabusog ako sa isang araw, saging. Saka isang 2 pirasong mansanas. Naranasan ko rin yung medyo talagang kapos. Dahil natutulog ako sa hindi sa semento lang. May mga nakasama akong ahente, alam ang storya ko sa paano ako nagsimula. Minsan pupuntahan ako doon sa apartment na nirerentahan ko. O sabi niya, brother, doon ka na lang sa apartment ko, may aircon. Kung pag nahihirapan ako, hindi naman ako nagsasabi. Hindi ako yung madaing. Tapos, naging naging parang inspirasyon na ayoko sa ganitong punto ng buhay ko. Kailangan ko mag-step up. So, nag-isip ako ng pamamaraan. Kaya through medicines, mas lalo pa siyang nakatulong hindi lang sa barangay niya, kundi sa mas marami pang tao. In fact, nung isang araw, nagkaroon ng medical mission ang grupo nila Kuya Emer para sa mga katutubo na barangay San Lorenzo, North Sagaray. Sabi ng mga kapatid natin, naglalakad sila ng 10 kilometro, magbabangka at aakyat pa ng bundok, makabili lang ng gamot. Mabuti daw ngayon, may mapag-arugang Pinoy medical missions na lumalapit sa kanila. At libre pa ang check-up at gamot. Marami pong salamat sa medical mission kasi marami na akong medical mission na inaatiman. Ngayon lang po ako na mayroon ng x-ray na dala-dala dito sa sa barangay. By the way, alam mo bang nag-imbita si Brother Emer ng ilang rap artist at banda para sa concert? For tonight? Oh, winner! Si Kuya Emer ba nag-rap din? Well, taga-Balagtas siya, di ba? Nung natatandaan ko, nung ako'y nasa elementary, nalalaban ako ng declamation contest. Kasi dito sa Balagtas talaga, dito talaga nagsimula ang mga balagtasan. Alam mo sa mga rap, di ba? Yun ang ginagamit, yun yung pamamaraan. Oo. Uy! Malapit na mag-fiesta concert, mahal. Ay, oo nga. Tara mga ka-love trip.
Oo, mahal. Nag-enjoy ka ba kagabi? Ay, oo naman. Ibang klase. The music, the people, the vibe. Tama, iba talaga mag-celebrate ng fiesta ang mga taga-Balagtas. Ito naman, I'm sure mas mag enjoy ka pag dinala ka dito. Saan, mahal? Saan pa? Kundi sa puso ko! Ito ang dapat makita mo, mahal. Ang hidden gem ng Bulacan. Ang Norzagaray or Little Palawan. Oh! Little Palawan! To see is to believe. From Balagtas, it will take us 2 hours going to Norzagaray. Ang Norzagaray ay kilala sa bundok, ilog at Angat Dam. And today, pupuntahan namin ang Little Palawan. Isang hidden spot na kahawig daw ng vibes ng Palawan. Pagdating namin ng jump-off point sa Barangay San Mateo, kailangan namin mag-rough road sakay sa 4x4. Bumaba sa matarik na hagdan at pagdating ng Maramo River ay magbangka pa. Pagdating namin sa dulo, talagang worth the trip. Little Palawan nga. Kakaibang trip to. Nung mabiyahe para lang sa sarili. O hintayin mo, damhin mo. Akit ba kami doon? And there is side trip. And ang masayang love trip. Matapas sarap sa lahat na food trip. Kasama yan lahat dito sa love trip. Oh, biyahe ng pag-ibig. Dito pang extra feed lang. Dito round trip na walang pinupuntahan. Tara doon. Dito iwan, dito iwan. Pag bumaba ako, sumabay ka na para masalo kita. Pinakamagandang biyahe. Hello po mga ka-love trip. At ayan, it's time for our recap of our Bulacan trip. Na-realize ko, mahal, napakalaki ng Bulacan. Tama ka. Yup. At hindi to mako-cover ng isang episode lamang. And hopefully, when we have time, ay makabalik tayo sa Bulacan para makita natin yung mga iba't iba pang lugar Yeah, na meron pa kasi magaganda. San Rafael, na pwede tayo mag-river adventure. Madami pang pwedeng talagang puntahan dito sa Bulacan. Itutour kita na joke lang. Anong masasabi mo dun sa pinakauna nating stop at For me, Longganisa? napakasayang experience na gumawa ng authentic kalumpit longganisa. And longganisa in general, Ayun, nakakatuwa kasi 'di ba ever since nakakain ko yung kalumpit longganisa kasi nga taga-kalumpit ako. But ngayon ko lang din kasi talaga na experience in general nga na gumawa ng longganisa. sa bawat lugar na pinupuntahan natin, napaka-importante na tinitikman natin yung mga food nila. Kasi yun ang one of the best ways to discover and get to know the place. After that, pumunta tayo sa Barasway. Baraswain Church. At nalaman namin yung history mula sa kanilang tourism officer ng Malolos. At ang dami naming natutunan na facts about it. Doon din ang ginanap ang Malolos Constitution. Yes. So doon nagsimula kung bakit tayo nagkaroon ng Republic of the Philippines. Tapos, Nag-food trip tayo sa Malolos. oh my Napakasarap. gosh! Guys, never ako nag-empanada. So kanina, first time kong tumikim ng empanada. Sabi ko, ang sarap talaga. Tapos sabi ko sa kanya, ganito pa talaga yung lasa ng mga empanada sa Manila. Hindi daw. Malayo actually. Ang tawag doon ay Mercy. empanadang kaliskis. Kasi medyo flaky yung texture. Sarap Iba talaga niya. Guys, no joke. So, Di ako OA. Di ako It's OA. something na dapat yung puntahan. Then after Next nun, is kakanin. Kamusta naman ang kakanin? Ang cute, bite size. Masarap siya, kaya pala siya pinipilahan kasi ang ganda ng, hindi lang dahil masarap siya, pero ang ganda ng pagka-plate Yeah, ng tsaka, kakanin nila nanay. And last, sa Malolos, but not the least, Eurobake. yeah, Eurobake. Actually, daman kami ng Eurobake kasi si mommy nagpabili ng
something sa mga goodies ipit. sa Eurobake. Ano Na inipit. Inipit. Saka na-meet namin yung owner na si Sir Richard na napakabait. So, excited kaming bumalik sa Eurobake para kumuha ulit ng mas marami dito. And then, After that, pumunta tayo ng Balagtas. Inimbitahan tayo ng ating kaibigan na si Sir Emer dahil fiesta ng Burol Second sa Balagtas. At iba talaga pag fiesta sa Balagtas, napaka-festive, masarap ng pagkain. At nalaman natin yung story ni Emer. sabi sana, Kuya Ever. Kuya Emer. Honestly, sa episode na to, mukhang si Brother Emer ang ating dreamer, no? Alam mo? Oo nga. So, mula sa buhay na simple lang, talagang nagsikap siya para iahon niya ang kanyang buong pamilya, ay napakaraming tao pong natulungan niya. Tayo din siya. Natulungan at patuloy nang tinutulungan. Meron siyang simbahan na pinatayo. Marami din siyang mga scholars at napakaraming mga medical community events ang ginagawa niya sa Balagtas. So, saludo tayo kay Emer. Pagsapit ng gabi, nagpa-Santa Cruzan pa si Emer. Iba talaga ang Hermano Mayor. Oo nga. Tinipon pa niya ang magagandang dalaga at dalagitan ng barangay para sumali sa sagala. Mga ka-love trip, pwedeng artista yung Reyna Elena na yun ah. Type mo? Type na type, syempre. Pero mahal, habang tumatagal itong love trip episode natin, nakakatawa kasi mas dumadami pa yung mga kaibigan na namimit natin na may mabuting puso. Tsaka ang galing kasi diba, yung inumpisahan naman natin tong love trip, nasa isip lang naman natin is talaga mag-travel, food trip, pumunta sa iba't ibang lugar, may experience sa mga bagay-bagay na to. Hindi naman natin inaasahan na mamimit natin tong mga iba't ibang tao na pwede natin tulungan at may mga taong lumapit sa atin na kung pwede din ba silang tulungan din, di ba? Ayan po mga ka-love trip, see you on our Next trip! Kaya magpapaalam na po kami. Thank you so much for watching our Bulacan episode. Maraming salamat to our partners. Mabuhay po kayong lahat. See you! See you everyone!